Magsisimula ang kwento natin sa lugar ng Ever City kung saan pinamumunuan ito ng mga Valkyrie at makikita natin ang bida na nakikipagkumpulan sa maraming tao pero bago napadpad dito ang ating bida. Isa siyang silk farmer ngunit pinagnakawan siya sa daan kaya siya napadpad dito at nakita niya na may namimigay ng pagkain kaya nang hingi siya. Pero nabigla siya nang makitang biglang bumagsak ang mga tao. Kaya nagulat na lang siya at napaisip na isa lang siyang silk farmer galing sa bayan ng Mulberry at nung binabaybay niya ang daan nakasulubong Nay. Ang mga tulisan at siyang magawa kaya pumunta siya dito para mabuhay pero di niya inakala na dito pala siya mapapahamak at nasabi na lang niya sa sarili niya na ayaw pa niyang mamatay at bigla napunta siya sa lugar nato na ito at nasabi na lang niya sa sarili niya totoo ba ito ang napakaganda at napakalakas na Valkyrie at nasabi na lang niya hindi siya binaygo ng Panginoon na bago siya mamatay ay nagkaroon pa siya ng magandang panaginip. Nung nagising siya nagulat na lang siya at napatanong kung nasa dungeon ba do siya at nakakulong kasama ang nakahubuhubad na Valkyrie at tinignan niya ang kanya alaga na worm na natuwa na okay lang ito. At pagtingin niya sa gilid ay gising na rin ang babae kaya nagpaliwanag siya na napadpad siya dito dahil ninakawan siya at kalaunan ay nalason. At nasabi na lang ng babae kahit ano pa ang nangyari natupad pero ang pinaplano ng kalaban niya natupad na palinggan na lang sila nang may madinig silang boses na tumatawa at nagsalita mapakaganda niyan. Panoorin mo kang naging maganda ang serve issue sa iyo ng pulubi nato ano kaya iisipin ng mga tao kung malaman nila na ang napakabait nilang kapatid na babae na may kasamang pulubi sa higaan wag kang alala kahit sisiguraduhin kung malalaman nilang lahat ang nangyari dito. At napasabi na lang ang kupol nating bida na mukhang itinapon ka na nila dito sabay tingin sa katawan ng babae kaya isang malutong na sampal ang inabot ng kupol nating bida sabay sabi ng babae na wag kang tumingin at napaiyak na lang ang bida sabay sabing nakikita mo naman biktima din ako dito kaya tinanong siya ng babae kung gusto niyang mamatay at sinabi na lang niyang naghahanap na lang naman siya ng paraan para makalabas dito sabay labas ng kanyang maliit na alaga at kinain nito ang rehas kaya nakakita na ng paraan pang bida-bida nating bida na makapagyabang sabay sabing ang alaga kong I am agaling sa lahat ng bagay at sinabi ng babae ang tulungan mapong makaakyat kaya sinabihan siya ng bida na kaya muna umakyat dahil malakas ka naman dahil isa kang Valkyrie pero sinabi naman ng babae na mahina pa siya ngayon dahil nalason siya at sabi ng bida-bida na nabulag daw siya sa bagbog niya kaya wala siyang makita at binanatan na nam siya ng babae kaya sinabi na lang niya na tutulungan na niya siya. Napasabi na lang sa kanya sarili ang bida na kung mahina na siya ba't ang sakit pero ng mga suntok niya pagtalon ng babae tinamaan na naman siya sa muka kaya napahawak ito sabay sabi niya na hilahin daw yan ang babae palabas pero hindi niya namalayan na may nahuhulag na bato kaya sapol na naman sa ulo ang bida-bida nating bida at tinawag na siya babae para hilahin pataas pagkalabas nila ay nakita ng bid. Na mabilis manghina ang babae kaya napaisip na lang siya na mukhang hindi pa tuluyang nawawala ang lason sa katawan nito. Nung paalis na sila tinanong ng bida kung makakaalis ba talaga sila sa lugar na ito at makikita nga natin sila na dahan-dahan palabas ng lugar pero yung nanghihina na dahil sa kanya mga nakikita kaya inanong siya ng babae kung kaya pa ba niya dahil mukhang nanghihina na siya at sabi ng bida okay lang siya at napapagod lang daw siya sa kanyang nakikita. At makikita nga natin na nagtatakbuhan ang mga tao dahil nasusunog na ang lugar nila at makikita nga natin ang isang dragon na patuloy na umaatake at sinusunog ang makikita sa paligid nito at wala nga nang magawa ang mga tao kundi tumakbo at pinakita nga ang dragon nato at tinatawag itong Gilded Fire Dragon at makikita nga ating ang 2 taong nakatayo at makikita sa mukha nila ang pag-aalala at biglang may lumabas sa likuran nila na lalaki. At ito pala si Luo Xiao isang Dragon Master at mukhang alaga niya yung umaatake sa bayan at sinabi nga ng lalaking ito na mukhang mataas na official sa bayan bakit daw sila inaatake ng lalaki wala naman daw sila alitan. At nagsalita Luo Xiao sinabihan na kita na gusto ko ang babaeng ito at sinabi pa niyang masyado akong naging mabat sa bayan nato at biglang salita ng babae at sabay sabing nakita ko siya na may kasam ang pulubi sa kama at san gayon mukhang siya na ang pinakamaduming babae sabay dikit sa lalaki at sabing ang anak ko ay pure at maganda kung gusto mo pwede mo siyang pakasalan.
Ngunit di nagustuhan ni Luo Xiao ang ginawa ng babae sa bicycle at sinabihang anong karapanten mong galawin siya, kung siya man ay hindi maikumpere sa perlas ikaw naman ay blang pinagkaiba sa Nola. Lantang patek at buhangin wala ka ng karapatang mabuhay at hinigpitin ang pagkakasikal niya sa babae ngunit biglang nagsalita ang babae sabay sabing nung hindi ka pa dragon isa ka lang basura sa mata. Nang babaeng yun ginawa mo ang lahat pero wala pa rin siyang pakialam sa iyo at Renato kapang utusan lang at sinabi pa ng babae yung ni mahal mo pinagalaw ko na siya sa pulubi at sa galit ni Luo Xiao pinatay na niya ang babae at dito makikita nga natin yung galit ni Luo Xiao sa kanyang mata at tinuluyan nang rin ng dragon ang buong city at dito nga ay makikita natin ang dalawa nakakalabas palagaling. Sa isa butas at napatanong na lang ang babae isang Dragon Master at nasabi na lang din ng bida na mabuti na lang at nakalabas kaagad sila doon sabay tinanong niya ang babae kung saan na ito pupunta sa nang. Ayun at sabay sabing kung makikita ka ng mga kalaban segurang susundan ka ng mga yon. Nagmungkahi na lang din ang bida na sumama na lang sa kanya ang babae at doon muna magstay sa lugar niya at sumama na rin ang babae at sa 3 araw nilang lang tigil sa paglalakad naka-rating na rin. Sila sa Mulberry Town kung saan nakatera ang bida at nakatulog na rin sila pero napatingin ang bida sa babae at napaisip na kinuha na sa kanya ang lahat pero kailangan niyang pigilan ang kanyang sari. At napaisip din siya na sa mata ng babae isa lang siyang pulubi na kumuha ng kanyang virginity at kinabukasan nagising na lang ang bida sa amoy ng pagkain kaya natakam na din siya pero nagulat siya nang makitang niloloto na ng babae ang kanyang silkworm at nasabi na lang ng babae na nagugutom na ako at wala ka namang pagkain sa bahay. Kaya nung nakita na isusubo na ng babae napasigaw ang bida sabay sabing kung hindi mo yan kakainin bibili na lang kita ng pagkain. At habang naglalakad ang bida napaisip siya na kahit napakaganda ng babaeng iyon hindi ko akalain na ganon yun katindi pagdating sa silkworm ko. Pagdating niya sa sintro may nakita siya matandang lalaki na nagkwekwento sa mga bata at sabi pa nito sa mundo ito ang dragon ang pinakamataas sa lahat ng lahi at kwento pa nito na dito sa mundong it. O merong kapangyarihan na kanyang magbigay ng kakayahan sa isang nabubuhay na maging isang dragon at nagkwento pa ito sabing ayon sa kwento-kwento ng mga nakaraan tao lahat daw ng nabubuhay sa mundo. Nang ito ay may dragon gate kung matutuklasan mo yan at makapasok dun ikaw ay magiging dragon at kwento pa nito may mga tao daw na naghahanap ng paraan tulungan ang isang nabubuhay para maging isang dragon at ang paraan na ito ay ang Laws of the Dragon Transformation na tumutulong sa kanila at makaroon ng pagkakataon na maging isang dragon at ang lahat ng mga nabubuhay na dumaan sa prosesong ito ay ang naging mga dragon at ang mga tao tumulong sa prosesong ito ay tinatawag na Dragon Master at nagsalita ang bata na katabi ng matanda at sabing gusto ko din maging Dragon Master at sabi ng maten. Kung gusto mong maging Dragon Master kailangan mong maging mabait at wag pumatay ng mga innocenting tao at nagtanong ang bata kung maerap bang maghanap ng ipirit na pwede mag-transform into a doctor. Algon. At sabi ng matanda nung nakaraang buwan ay may sabi-sabi na may batang spirit na gusto kumain ng silkworms. Kung ang batang spirito na yun na gustong-gusto kumain ng silkworm ay nagpakita, ay posible itong makuha at may hansa ito na maging isang dragon at sabi pa ng isang bata marami akong silkworm sa bahay. At sabi ng matanda kung ang presyo ng silkworm ay tumaas nung nakaraan ang ating bayan ay pwedeng magpadami ng silkworm para ibinta. At habang nag-iisip sa niluto niyang silkworm ay napaiyak na lang. At nung nakabalik na ang ating bida sa tekerhan nito sinabi niya na nakabalik na siya at may dala siyang meatloaf. Nagtataka siya bakit wala dito ang babae at may nakita siyang isang sulat sa misa kaya napatanong na lang ang bida kung saan nagpunta ang babae. Pero nung binasa niya ang sulat sinabi ng babae na naglakad-lakad lang siya sa labas at iniwan din niya sa loob ng bahay ang silkworm ng bida. At napaisit ang bida mukhang aalis na siya sa bagay kahihiyan lang naman ako sa buhay niya nag-isip na lang niya nakalimutan na lang yung nangyar sa kanila. Napaisip na lang ang bida kung makakabalik pa kaya siya sad at tinong siya pa ang pinakamalakas pero napaisip din siya na okay na rin yung ganito walang responsibilidad walang ibang iniisip tahimik lang Nang buhay nang bigla dumating ang babae at bigla nagsalita sabi pumasok ka kumain tayo at nagulat ang bida nang makita ang babae na bumalik at nagtanong siya akala ko umalis ka na.
At biglang lumapit ang babae sa bida at mamulong mokto ka na parang galing ka sa aming clan at napaisip na lang ang babae sa kanilang clan. Sa Lee family ng Ancestral Dragon City. At pumasok Nangga ang kasama ng babae at nagtanong siya ba ang sinasabi mong samama satin sa paglalakbay. At sinabi ng babae nandito na siya nauna at sinabi na rin niya sa clan ang kasalukuyang sitwasyon sinabihan ko siya na linisin lahat ng bakas ng pananatili ko dito at pagkatapos bumalik sa Ancestral Dragon City. At napaisip ang bida na uunahan na niya at sinabi sa babae na inutusan ako ng clan na ibalik ka pero dapat walang ibang kasamang iba para masecured ang safety mo kaya imo mong kahit kumis na wag. Magtitiwala sa mga taong di natin alam kung saan nanggaling. Kaya pagalit na sinabi ng lalaki kung sinong sinasabi niyang hindi alam ang pinagmulan. Galing din ako sa Liklan at sumabat na din ang babae at sinabi si Luo Xiao ay tauhan ng kanyang ama at tinuloy ng bida ang acting at sinabi na galing Kaden Papa sa Clan Sige sabay na tayo maglakbay pa. Ramabantayan natin ang isa't isa. At umalis na sila sakay ng dragon, at napaisip ang bida na itong ang dragon na Samires sa buong Ever City. Pero ang taong gustong patayin ni Luo Xiao ay ako ang taong pulubi na bumiyak kay Li Yanzi. At nagtanong ang bida kay Li Yanzi at sabi itong si Luo Xiao siya parent ba ang tauhan ng papa hanggang ngayon sa court. At sinagot naman ito ni Li Yanzi at sabi si Luo Xiao nagspiya sa habang ako ay nagpre-practice ng aking spade kaya nung nahuli ko siya pinaalis siya ng aking ama sa clan at ngayon na isa na siyang Gunmaster gagamitin niya ang pagkakataon nato para makabalik sa clan. Kaya nung narinig-inig ng ating bida pinagpawisan siya na matindi dahil pinalayas nga si Luo Xiao na nakita lang naman niya na nag-iinsayo ng espada si Li Yanzi paano pa kaya siya nakumuha ng virginity ni Li Yanzi. At sinabi din ni Li Yanzi na meron sama ng loob si Luo Xiao pero ngayon isa na siyang Dragon Master. At nasabi na lang ng bida na hindi kanya dinukot kasi gusto niya makabalik sa clan niyo at gagamitin niya tong pagkakataon nato at napaisip nga itong si Luo Xiao na ang sabi itong lalaking ito masyadong dumidikit kay Li Yanzi kaya pinabilis ni Luo Xiao ang takbo ng dragon pababa at makatrin natin dito yung pasimpleng galawan ng ating bida.